Kumusta? Kumusta? Welcome to the J. Arugasio podcast, the first conservative podcast in the Philippines, protecting the Filipino family from woke ideology. Ano ang topic natin today? A few days ago ay may meme na kumalat kung saan in-interview ni Tony Gonzaga, si Tony Gonzaga ang interviewer, ang isang babae na hindi ko napapangalanan. Hindi ko napapangalanan kung sino yung in-interview niya dahil baka i-search niyo pa. Basically, this girl na in-interview ni Tony is into sex work. Ito yung isang tawag sa kanya. Ang ibang tawag sa kanya is an adult content creator. And again, di ko nababanggitin ang pangalan niya dito sa podcast because I want to protect her dignity. Kahit na she might not think it's important, but I believe her dignity is something to be valued. And malamang isipin nyo na, oh, ito na naman si Jay, nagpapaka-boring na naman. Nagpapakatito na naman. Tapos biglang sasabihin nito, oh, please guys, let's pray for her. Pero yes, yun nga sasabihin ko. Let's pray for her. Dito sa taong hindi ko pinangalanan. Sadly, we're at this stage in our culture na kapag sinabi ng isang babae that they want to be able to do what men do, ang gusto nilang gawin ay yung pinakababoy na gawain nating mga kalalakihan, which is our hedonistic desire on sexual pleasure. Ayaw kong pag-usapan sa episode na ito ang interview ni Ate Girl na in-interview ni Tony. Ngunit gusto kong gawing jumping point ito ng episode. And ang tanong na gusto nating sagutin is, what's wrong with being a sex worker? At sa totoo lang, this is just a euphemism for prostitution. Yun lang naman talaga ang term na gusto nilang sabihin, pero pinaganda lang nila. Alam naman natin ang culture, nagpapaka-politically correct parati. Kaya, sex worker na siya ngayon. Okay, so what's wrong with being a sex worker? Before we answer that, let's ask muna, what is sex for? And ito, ilang beses natin sinabi sa podcast that, number one, sex is for procreation. There's science to it. Obvious naman, duh. Kapag nagtalik, there's a big chance na mag-procreate. That's how we endured as a species. Number two, sex is for the bonding of the spouses involved in this marital act. We talked about this in the podcast before. Sex produces bonding hormones, oxytocin and vasopressin. And the bonding part is important because kung magkakaanak kayo, mahalaga na magsama ang dalawang nilalang na bumuo ng anak. Nature iyan. Kaya madalas na nangyari sa one-night stand, ang naging problema dito is, my mind says no, but my body! So, hindi ko natutuloy. Pero yun usually yung problema sa mga one-night stands. Ayun. Kung nangyayari kasi yung bonding act, but you don't have any intention of staying together, yun ang problema, di ba? No wonder a lot of young people are feeling broken nowadays. Pero we talked about it in the podcast many times. Siguro search nyo na lang yung topic natin about sex. Nung season 1 pa lang, pinag-usapan natin ito. For this episode, let's focus on sex work and pornography. Bakit hindi maganda ito? Bakit masama ito? Gustong-gusto ko yung episode ng Whatever podcast na nandun si Trent Horn and Laila Rose. Ka-debate nila si Destiny at yung isang OnlyFans girl. Dito pinakita ni Trent and Laila sa ka-debate nila na if you veered away from the true purpose of sex and you allow sex work to be acceptable, because in their worldview kasi, ni na Destiny at ni OnlyFans girl,
na ang minimum requirement for sex is consent. So if you allow sex work to be acceptable, a lot of undesirable things at the bottom of the slippery slope can be justified. And with this, gusto ko lang kayong sabihan na, alam nyo ba, gusto ko kayong i-point dito sa truth na ito. Alam nyo ba na ang average age ngayon kung saan na-expose to porn ang mga bata ay 11 years old? So, search nyo yan. May study kung saan sinasabi na 11 years old ang average age kung saan na-expose ang mga bata ngayon. Dito sabi dito, majority of kids are exposed by the age of 13, with some as young as 7, according to a 2020 survey. Biruin yan. So, 7 to 13. Para sa atin na naniniwala na sex is meant to be exclusive in a marital relationship, we can easily say na masama ito na ma-expose ang kabataan sa pornography at this very young age. Pero para sa isang sex-positive culture na naniniwalang sex is just one of those many acts that adults do and you can engage in sex work, ano ngayon kung ma-expose ang bata sa pornography, di ba? Baka sabihin nila, kasi pang-adult activity ang sex. Well, madami namang adult activity na hindi masama kung makita ito ng mga bata. Like yung pag-drive, pagboto, even yung pag-inom ng alak at pagyosi. Hindi naman masama kung makita ng bata ito, di ba? Hindi man tayo ganun ka-striktong ipagbawal na makita ng bata ang mga activities na ito. Ano ang meron sa sex na hindi ito okay kung mapanood ito ng bata, kung makapanood ang bata ng porn? Well, at least sana ito yung norm pa rin, di ba? Kasi minsan may mga ibang nag-encourage na rin sa mga bata na manood ng porn. Ito na yung problema sa ibang culture sa West. Kaya ito yung kinakalaban ni Ron DeSantis sa Florida. Kaya tinatanggal niya yung mga pornographic books sa mga public libraries, especially dun sa mga libraries na exposed ang mga kids. But ngayon, ang left, some of them, lalo na sa sex-positive movement, they encourage some of the kids to explore themselves. May iba, in-encourage nila ang 13-year-old girl to explore themselves. And sadly, nagdodraw lang sila ng line sa mga bata kung ang nag-expose sa kanila ng pornography ay isang adult. Doon lang sila nagdodraw ng line. Kung ang adult nag-expose sa pornography sa isang 13-year-old girl ng pornography. Pero paano kung binaba natin yung age ng adult na yon? Kunwari, isang 16-year-old guy ang nag-expose kay 13-year-old girl ng porn. Medyo masama pa rin, di ba? Paano kung yung 15-year-old naman ang nag-expose sa isang 13-year-old girl ng porn? Baka sabihin nyo, medyo masama pa rin. Paano kung 13-year-old na guy ang nag-expose kay 13-year-old girl ng porn? Paano ma-justify ng isang sex-positive culture na masama pa rin ang porn sa mga bata? Because parang dahil sa consent lang naman ang minimum requirement para sa sex, ano ang magiging masama dito kung magkasing age na sila na nag-expose ng porn sa isa't isa? Anyway, we only have so much time in this episode. Punta na tayo sa pinaka-bottom ng slippery slope. Alam nyo ba na may isang Princeton professor, baka may iba, alam na yung sasabihin ko, but may isang Princeton professor ng pangalan
is si Peter Singer na given this worldview that sex is just a hedonistic act that we all engage in, nagawa niyang i-justify ang bestiality. So sabi dito sa article na ito from Daily Mail, Princeton professor Peter Singer sparks backlash after urging followers to read and ponder thought-provoking article promoting bestiality. Well, ganun talaga. Maraming naging basher, of course, si Peter Singer. But think about it. Pasintabi sa mga nandidiri sa thought na ito, please know na hindi ini-endorse ng The J. Aruga Show ang bestiality. Hindi po ang Catholic sexual ethics ang magja-justify ng bestiality, kundi ang ethics ng woke, sex-positive culture ang maghatid sa atin ng slippery slope na yan. Think about it. Ang tanging pumipigil lang naman para makipag-sex ang tao sa hayop ay dahil hindi nagbibigay ng consent ang hayop sa activity na ito. But, pinapatay natin ang isang hayop without their consent para kainin. Diba? So, ito yung pinupunto ni Peter Singer. Ayaw ko mag-dwell on bestiality or pedophilia, pero ito ang logical conclusion ng isang sex-positive society na tinitreat ang sex like it's just any other activity. And minsan may mga nakadebate dun sa whatever podcast, yung nakadebate ni Trent and Laila, si Destiny, dumating sila sa point na sinasabi nila na mas masama pang patayin ang hayop kaysa makipag-sex dito. Mas masama pang patayin ang hayop para kainin kaysa makipag-sex dito. That's what their logic brought them to. And medyo nagiging palasak na rin nga ang bestiality porn videos sa mga porn sites. May mga iba nagpo-push na rin na i-normalize ang tinatawag nilang minor attracted persons. Well, ito lang naman yung pedophilia. Tinawag lang nila sa other name. Pero kahit lumayo na tayo sa mga extremes na ito, alam nyo ba na ang marital dissatisfaction pagdating sa porn, kapag pinayagan ng mag-asawa na manood ng porn ang isa't isa, ay tumataas ang marital dissatisfaction. And ayon sa article ni Dr. Kevin B. Skinner, 25% of 500,000 divorces are due to porn. And kung tingin nyo, mukhang maliit lang ang 25%. If you do the math, that's a total of 125,000 divorces because of porn. All right. So, yan lang ang topic natin today sa The J. Aruga Show. Sana medyo napaisip kayo ng topic natin. Masama ang porn. Let's not normalize it. Let's pray for that woman that Tony Gonzaga interviewed. Okay, this has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Hi, this is J. Aruga of The J. Aruga Show. If you like what you just saw, please consider subscribing and smash that like button. We'll need all of your help to take back the culture from this ideological colonization of the West. Thank you. Woke corporations doing the works of the devil are well-funded. What do you do to support the spread of the gospel and the fight against wokeness? Take a stand and support our work by grabbing the J. Aruga Show's Take Back the Culture t-shirt available at the Arugaan online shop in Shopee. Because it takes a village to take back the culture.